Magandang araw sa lahat. Today is March 17, 2024, Sunday. Before we start, we just pray the declaration prayer, Psalm 91. Those who live In the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plot will come near for you. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lion serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen, Lord. Now, Sister Annalisa will sing a song. Beautiful name. What a beautiful What a name. beautiful name. Wala na yun ba? You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation now reveal your Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. I didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
that did not hold you. The belt tore before you. Your silence boot of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ako ay nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos na patuloy na bumabalot sa aking buhay. Sa bawat pagsubok, alam kong siya ay kasama ko, nagtuturo at gumagabay sa aking tungo sa kanyang kalooban. Walang salita ang sapat upang maipahayag ang aking pasasalamat sa Kanya. Salamat Panginoong Jesus, hallelujah. Purihin ka at sambahin magpakailanman sa iyong pagmamahal sa akin. At sa aming lahat na nandito, ngayon naman po ay nagdako tayo sa pagpapatotoo. Ako ay lubusang nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay, sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Pinadaman niya sa akin ang kanyang biyaya at awa sa pamamagitan ni Jesucristo. Ako ay nagtatantos na ang kanyang pag-ibig ay hindi natatanaw at walang katulad. Sa bawat araw ng binibigay niya ako ng hininga, ako ay nababalutan ng kanyang pagmamahal. Ang bawat pagbubukas ng aking mga mata ay isang palaala ng aking kabutihan at kapangyarihan, sapagkat sa bawat sandali ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang himala sa aking buhay. Sa Kawikaan 3:5-6, sinasabi ng Biblia, tiwala ng Panginoon ang buong puso mo at huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng kanyang mga katulad at ituturo niya ang iyong mga landas. Ito ay isang pangako sa patuloy na pagpapaalaala sa akin na ang dapat kong
katiwalaan ang Diyos sa lahat ng aspeto sa aking buhay. Pakilala sa Kanya at pagiging sensitibo sa Kanyang boses. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa akin sa tamang landas na dapat kong tahakin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Tayo. Tayo. Sige na, basta. Amen, Sister Gorgonia. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa biyaya. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan sa aming mga landas. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa boses ng banal na Espiritu upang ang aming buhay at landas ay maging tuwid sa iyong harapan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. To God be the glory, all the glory, praise and honor to the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And thank you, Holy Spirit. Mangyaring manalangin tayo bago ako magsimula. Upang walang masayang na kahit anumang bagay na ipinaparating ng Panginoon sa atin ngayon umaga. Ang masasayang upang walang masasayang. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Binabati ka namin at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito upang makapagtipon at makapagbahagi ng iyong salita. Tulungan mo kaming makinig ng buong puso at isip gabayan mo kaming may kapahamakan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minahal kong kapatid, maaari na kayong umupo, okay. May tanong ako sa inyo. Ang mga bagay na ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood ay maaaring humubog sa ating mga paniniwala, ang pag-uugali at mga desisyon. Kaya mahalaga sa ating piliin ng mabuti kung ano ang ating binabasa, pinakikinggan at pinapanood. Sabi sa Biblia, sa Ikawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nanggagaling ang buhay. Ang ating puso, ang sentro ng ating pag-iisip at pagkikilos. Kung ano man ang pinapasok natin sa ating puso, yun din ang magiging bunga sa ating buhay. May mga oras na tayo ay labis na nahumaling sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating espiritual na paglago. Minsan tayo nasasaktan ng ating puso at isipan dahil sa mga bagay na ating pinapahalagahan na hindi maayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay binibigyan ng karunungan upang mamahalin ang mga bagay ng Diyos at kamuhian ang masama. Saan tayo nakatuon?
saan tayo naglalagay ng ating panahon at atensyon. Pinapakinggan ba natin ang mga salita ng Diyos dahil obligasyon lang o dahil tunay nating iniibig ang kanyang salita? Sa Efesyo 5:17 ating mababasa, kaya't huwag kayong maging makahangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating magiging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga pinapakinggan at pinapanood natin, sapagkat ito ay espiritu, may epekto sa ating espiritual na kalusugan. So mga kapatid, pakinggan nyo ng maigi. Ang mga bagay na ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood ay maaaring humubog sa ating mga paniniwala, pang-uugali at mga desisyon. Kaya't mahalaga na ating piliin ng mabuti kung ano ang ating binabasa, pinapakinggan at pinapanood. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Isang halimbawa ng impluensya ng mga media sa ating buhay ay ang paggamit ng mga social media. Maraming beses tayo ay nalulunod sa mga post at komento ng iba na maaaring magdudulot ng inggit, galit o kawalan ng pagpahalaga sa ating sarili, sa halip na magbigay inspirasyon at pag-asa. Minsan ang social media ay nagdudulot lamang ng pagkadismaya at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pero hindi lamang ito tungkol sa social media. Maaaring ang ating pagpapasya sa ating pagpapasya kung ano klase ang palabas o pelikula ang ating pinapanood ay nagpapakita rin ng kung saan tayo nakatuon, kung patuloy nating pinapanood ang mga bagay na puno ng karahasan, kalaswaan at kasinungalingan. Maaari itong humantong sa pagkakasira ng ating moralidad at pagkakaligaw ng ating landas. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nangkagaling ang buhay. Ang ating puso ang sentro ng ating pag-iisip. Pagkilos, kung ano man ang pinapasok natin sa ating puso, yun din ang magiging bunga sa ating buhay. Amen po ba? Sa 2 Timothy 3:16-17, itinuturo sa atin ang bawat kasulatan ay kinakasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid sa mga bagay na mali at sa pagtuturo sa tamang landas upang ang tao ng Diyos ay magiging ganap na may kakayahan sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, tayo ay inanyahan na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, naway patuloy tayong maglaan ng oras upang magbasa, makinig at mag-aral ng kanyang salita na may tunay na pagmamahal at pagnanais na lumago sa ating relasyon kay Kristo. May mga pagkakataon din na tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi para sa ating espiritual na paglago, kundi para lamang
ipagmalaki at ipagpapakita sa iba na tayo ay may alam. Subalit, ang tunay na layunin ng ating pag-aral ng Biblia ay upang lumako tayo sa ating pagtitiwala at kaalaman kay Kristo. Amen po ba? May mga pagkakataon din na tayo ay umaasa sa ating sariling lakas bilang mga alagad ng ni Kristo. Ngunit sa loob-loob natin ay hindi talaga natin siya pinagsisilbihan ng buong puso. Sa halip, tayo ay nagiging mga hipokrito na nagpapakabanal sa panlabas na anyo. Ngunit walang tunay na pagbabago sa kalooban, sapagkat ayaw nating magpatnubay sa Kanya. Malalaman natin na tayo ay mga tapat na Kristiyano at tunay na mga anak ng Panginoon kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagpapakahayag ng kababaang loob at kahit ng kaluwalhatian ay ating ibinibigay sa Kanya. Hindi lamang pag-uumpisa sa ating sarili nating hangarin at pagmamalaki. Naway hindi tayo maging mga taong nagpapakabanal lamang sa labas. Ngunit ang tunay na alagad ni Kristo ay naglilingkod sa Kanya ng buong puso, isip at kaluluwa. Hindi lamang dahil sa obligasyon o kung ano man ang kapalit nito na blessing, kundi dahil alam natin na ito ang ating layunin o totoong purpose na ating buhay. Sa huli, ang ating hangarin ay maging tapat na mga alagad ni Kristo na lumalakad sa Kanyang mga yapak at sumusunod sa Kanyang mga aral. Patuloy tayo magtanong sa ating mga sarili, ako ba'y naglilingkod sa Diyos dahil lamang sa obligasyon? O dahil alam kong ito ang tunay kong layunin sa buhay? Maaari nating maramdaman ang pagnanais na patuloy na pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon ng may buong puso at walang pag-aalinlangan sa tulong ng banal na Espiritu. Patuloy nating isabuhay ang ating pananampalataya sa bawat araw ng ating buhay. May mga pagsubok sa ating pananampalataya na nagsilbing pagsusuri kung tayo ay tunay na sumusunod kay Kristo. Ang kaaway ay gustong magnakaw ng ating oras sa pamagitan ng pagpapalalim sa atin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang kaaway rin ay nagtatangkang guluhin ng ating isipan at puso sa pamamagitan ng pagiging isang palaging nagrereklamo. Kaya't lagi tayong magpanalangin at magpapasakop sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging matatag sa pananampalataya at huwag magpapahina sa harap ng mga pagsubok. Sa halip tayo ay dapat magpapatatag at magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Sa panahon ito, hayaan nating kumikilos ang Espiritu Santo sa ating mga puso at isipan. Muli, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Tinatanaw namin ang iyong kabutihan at pagpapatawad na kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin po kami sa aming mga pagkakataong hindi namin nasusunod ang iyong kalooban sa mga sandaling kami ay nagkukulang sa aming pagmamahal at paggalang sa iyo bilang iyong mga anak. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Kristo bilang aming bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapahayag ng aming pananampalataya sa Kanya. Tinataguyod namin ang aming pagsusunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagtaguyod sa amin. Panginoon, alam namin na sa pamamagitan ng iyong dakilang pagmamahal, kami ay magbabago muli sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian. Hinihiling namin ang patuloy mong gabayan at pagpalakasin ang aming pananampalataya upang maging isang instrumento ng iyong pagpapala sa bawat isa. Pinasasalamatan din po namin ang iyong anak na si Kristo na nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas at maging malaya sa kasalanan. Kami ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang walang kapantay na sakripisyo, sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. At sa banal na Espiritu, aming gabay at tagapagligtas, aming pinapasalamatan sa pagtuturo sa amin ng iyong kaharian at pagpalakas sa aming mga puso at isipan. Naway patuloy mo kaming pagpalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas, sa ngalan ni Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Ama naming mapagmahal, sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Tinatanaw namin ang iyong kabutihan at pagpapatawad na kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin mo po kami sa mga pagkataon na hindi namin masusunod ang iyong kalooban sa mga sandaling kami ay nagkukulang sa aming pagmamahal at paggalang sa iyo. Bilang iyong mga anak, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo, sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapahayag ng aming pananampalataya sa Kanya. Tinataguyod namin ang aming pagsunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagtaguyod sa amin. Panginoon, alam namin na sa pamagitan ng iyong dakilang pagmamahal, kami ay magbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hiniling namin na patuloy mong gabayan at palakasin ang aming pananampalataya upang maging isang instrumento ng iyong pagpapala sa bawat isa. Pinasasalamatan din po namin ang iyong anak na si Kristo na nagbibigay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas at maging malaya sa kasalanan. Kami ay magpapasalamat sa kanyang walang kapantay na sakripisyo at sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw.
at sa banal na Espiritu, aming gabay at tagapagligtas, aming pinapasalamatan sa pagtuturo sa amin ng iyong kaharian at pagpapalakas sa aming mga puso at isipan. Naway patuloy mo kaming pagpalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas sa ngalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, sa pagtatapos ng aming prayer, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat na nakakarinig sa salitang ito, sa aming panalangin ito. Hallelujah. Maraming salamat po and God bless everybody. Thank you, thank you, thank you. Amen.